Sa nakaraang video, kwinento ni Dia Reki ang kanyang buhay at kung paano siya napunta sa Magic Tower at naging mage. At kahit naroroon na, hindi ito nag-improve dahil wala naman naituro ang master nito sa kanya at ang ending naging tagalinis lang siya. Pero ni-reveal na meron palang penalty ang pag-alis nito doon. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo. Balik sa storya, nalaman nga nating ang self-proclaimed master ni Dia Reki pala ang umaaligid sa Fahilia. Alam na daw ito ng prinsipe pero hinayaan niya lang dahil tinitignan niya muna kung ano ba ang balak nitong gawin. Nagpakilala naman ito at sinabing hindi raw siya isang suspicious na tao. Ipinakita pa nga ang kanyang id. Pag-alit naman nitong sinabi na naroon daw siya para sunduin pabalik ng Magic Tower si Dia pero ang lakas daw ng loob nitong atakihin siya. Tinawag niya si Dia na ungrateful brat. Sagot naman ni Dia na wala naman daw itong naituro sa kanya. Pinaglinas lang daw ito ng Magic Tower at ginutom doon. Never niya raw tinuring na master ito. Pinatahimik naman siya nito at sinabing sa ayaw at gusto nito ay isasama niya siya sa Magic Tower. Wala raw itong ideya kung gaano kalaking problema ang ibinigay nito sa kanya. Napag-alitan pa daw siya ng Magic Tower leader dahil sa pag-alis niya. Napatanong naman si Errol kung pressure daw ba ito para magkaroon ng disipulong gaya ni Dia. Pero tila walang kasing galing nito dahil hindi siya okay na master. Tinanong naman niya kung gaano ba daw siya ka-incompetent. Gayunpaman, hinayla pa rin niya si Dia. Sinabi nitong walang manners ang Lord doon which is tinutukoy niya ay ang prinsipe. Magfa-file daw ito ng complaint later. Para naman kay Dia, siguradong mapaparusahan daw ito dahil umaalis ito ng walang polem. Sinabi nitong tigilan na niya ang nonsense niya at hinamon na humabol. Pero syempre hindi basta-basta magpapatalo ang ating bida at pinalo ang kamay nito. Aniya, pumirma na ng kontrata sa kanya si Dia bilang exclusive wizard nito. Dagdag niya, na kinontak niya na raw ang Magic Tower kahapon para magtanong. Pasiga naman itong sumagot ng nonsense. Based daw sa rules ng Magic Tower, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo hanggat walang approval ito ng master mo. Sagot naman ng prinsipe na, yun nga ang dahilan kung bakit siya tumawag sa Magic Tower. Pumayag na raw sila na ma-appoint bilang exclusive wizard ng Fahilia si Dia Reki. So, sinabi nitong umalis na siya sa kastilyo niya ngayon. Hindi naman ito matanggap ng mage dahil sa layo ng bayanahe niya para lang makarating doon. At marahil dahil parang na-corner na siya at walang magawa, ginamit nito ang kanyang magic. Kahit anong mangyari at kung kinakailangan daw, gagawin niya ang lahat para maisama pabalik ng Magic Tower si Dia. Kaya naman sinoma nito ang mga servants niya. Dahil sabi nito, as long as maibalik niya ito doon, poprotektahan daw siya ng Magic Tower. Unimpressed naman ang bida kaya naman sinabihan niya na silang bigyan ito ng leksyon. Kaya naman inatake nila ang mga alagad nito. Sa isip naman ni Prince Errol, akala niya nasa 7th class na ito dahil sa pagmamayabang niya. Yun pala, 5th class lamang ang mage na iyon. Ni hindi niya raw matatawag na entertainment ang nakikita niya. Dahil no choice na ang mage, sinubukan niya ring atakihin ang prinsipe at nais itong gawing hostage muna ngunit syempre, hindi ito hahayaan ng kanyang exclusive mage na si Dia. Umatake ito ng lightning bolt at pinuri naman siya ng bida. Nagulat ang self-proclaimed master nito dahil sa ipinakita niyang lakas at di pa din ito tumigil. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake na ikinagulat ng lahat. Napatanong naman ang prinsipe kung dapat daw bang paslangin na nila ito. Gayunpaman, may nilabas ang mage at ginamit ito upang makatakas sa lugar. Iyon pala ay ang emergency escape teleport scroll. Hindi naman matanggap ni Asha na nakatakas lang ito kaya't sinabing hahabulin niya raw. Pero pinigilan ito ni Errol at sinabing hayaan na siya. Magfa-file na lang daw siya ng complaint sa Magic Tower. Humingi naman ng paumanhin si Dia Reki sa kanila dahil sa komosayon na nangyari. Ngunit sagot ng prinsipe na kalimutan niya na raw iyon at hindi niya kasalanan ito. At dahil daw doon, siguradong hindi na siya magiging kaina-hinala sa kanila. Inamin nilang alam na nilang naroon ang self-proclaimed master nito at dahil ipinakita niyang hindi siya under nito, na-prove na nila ang loyalty niya sa kanila. Naisip naman ng bida na bukod sa na-prove nito ang loyalty niya, natalo pa niya ang self-proclaimed master niya. Ngayon, siguradong hindi na nila iisipan ng hindi maganda si Dia. Pero meron pa raw isang bagay na dapat gawin.
Nang gabing iyon, makikita sa kagubatan ng mage. Sinabi nitong ungrateful si Dia at kahit na anong mangyari papabalikin niya ito sa Magic Tower or else. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil may biglang sumulpot sa dilim na nagtanong. Ano ang balak niya kung hindi bumalik si Dia sa tower? Umatake naman ito at tinanong sino daw iyon pero sabi nitong hindi niya na kailangang malaman kung sino siya. Sabay atake ng fire arrows. Dahil dun nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kagubatan. Bilang resulta, makikita natin ang kalansay ng mage na umaapoy pa. Ni-reveal na syempre, ito ang ating bida na nagulat dahil hindi nito napigilan ang kanyang atake. Sinabi nitong inasahan niyang mapapractice man lang sana ang magic na minaster nito. Mas okay pa daw ang ginawa nito sa kanya kesa maparusahan siya formally. Para daw sa kapakanan ni Dia, ang taong gaya niya ay hindi na dapat mabuhay. Wow! First time ko atang nakitang ganito ka savage ang bida natin. Tila inantok na ito kaya naman babalik na daw siya bago pa mapansin ng iba na wala siya doon. Makikita naman ito sa kanilang library na sumusulat. May lumutang na libro ay sinabi ng bida na hindi na daw kailangang gawin ni Dia para sa kanya ang mga gawain nito. Sagot naman niyang, meron na daw siyang permiso so wag na daw itong mag-alala. Matapos maklear ang hinala ng prinsesa kay Dia, ang issue na ini-spoil nito ang prinsipe at tinuturuan maging tamad ay neresolve na. Ngunit nagbigay ng firm warning si Kenia. Nang hinayang naman ang bida, dahil sobrang comfortable ng buhay kapag gumagamit ng magic. Tinanong naman siya ni Dia kung wala ba daw talaga itong problema na maiwan itong exclusive mage niya. Sagot naman nitong ang insidente sa self-proclaimed master nito ay hindi niya kasalanan so hindi niya na daw dapat pang isipin ito. Kaya naman napa-thumbs up si Dia ay sinabing kakaiba talaga ang kabaitan nito. Nahihiya daw siya na nag-worry pa ito dahil sa mga unnecessary issues kaya naman pagninilayan niya raw ito. Sabi ng prinsipe, bawasan na sana nito ang sobra-sobra nitong pagiging loyal. Ano kaya ang mangyayari kung mabasag na ang ilusyon nito tungkol sa pagkakakilanlan niya sa prinsipe? Sagot naman niya na wag niya raw itong alalahanin. Noon pa man na hindi pa siya nito nakilala and ngayon na nag-meet na sila, siya raw ang benefactor na tunay na nirerespeto nito. At tila natuwa naman ang bida dahil doon. Hindi niya inasahang matapos ang 100 buhay niya, makaka-experience siya ng something like this. Grabe ang roller coaster emotion na ibinigay ng episode natin ngayon no. Hindi pa din ako makaget over sa eksena kung saan walang kahirap-hirap nitong pinaslang ang mage para kay Dia. Nakakabigla talaga iyon. Mas titindi pa kaya ang mga susunod na eksena sa susunod na mga chapter? Well, sama-sama nating alamin. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.